Hello! Okay, ang topic natin ngayon ay integration using change of variables or U substitution. Okay, so mahalaga, meron kayong foundation dito sa previous tutorial natin. Itong basic integration natin. Yan. For your quick reference, so pwede nyo siyang screenshot. Yan. Gagamitin natin to. Okay, yung mga basic integration formula na natutunan natin sa previous tutorial. Okay. So magsasagot ngayon tayo ng problems. Evaluate tayo ng integrals. Evaluate the following integrals. Okay. Number 1, x integral ng x times 2x squared plus 3 raised to the 10 dx. Okay, so this time, gagamit na tayo ng substitution. So dun sa nakaraang natin, tutorial, yung sa basic integration, so ginamit lang natin is yung mga basic power rule. Yan. Tapos yung mga integrals ng trigonometric. So pwede naman natin tong gamitan ng USAB, especially kapag meron tayong polynomial raised to high exponent. In this case, we have 2x squared plus 3 raised to the 10. Right? Ano sa tingin nyo yung pwede nating i-let u? Pag sinabing u substitution, ita-transform natin itong original integrand in terms of the new variable u. So usually, kapag algebraic lang naman yung ating equation, ay yung integrands, so ile-let u natin yung naka-raise sa certain exponent, which is itong 2x squared plus 3. So try lang natin. Let u be equal to 2x squared plus 3. And then, i-differentiate natin yan both sides. Okay? Pag di-differentiate natin both sides, parang nagdi-differential kayo. Differential ng u or derivative ng u, di ba 1? 1, pero lalagyan nyo ng differential. du. Okay? Tapos yung right side, derivative ng 2x squared plus 3. So derivative ng 2x squared, so 2 is constant, times the derivative ng x squared, 2x, power rule, right? Plus the derivative ng 3, constant 0. Tapos lalagyan nyo ng dx, differential. Okay, lalagyan nyo lagi ng differential. Kung ano yung variable na dinifferentiate nyo, lalagyan nyo ng differential. Okay? So magiging ano to? So 1 du or du na lang equals to 4x na lang to, 4x dx. Ang goal natin ngayon, 'di ba, ang nilet yun natin is 2x squared plus 3. Meron ka pang natira, ano yung natira? Meron ka pang x dx. Kailangan mapoproduce mo yon sa differential. Meron ba? 'Di ba x dx to? Na-produce natin, no? Kailangan yung differential dx ma-represent din natin in terms of du.
So, kaso, meron tayong extra coefficient na 4. Pwede nating i-divide both sides by 4 na lang. So, anong mangyayari? Magiging 1/4 du yan. 1/4 du is equal sa makakancel itong 4. X dx. So, kapag sinubstitute natin, bale, integral ng x times 2x squared plus 3 to the 10 dx ay, so simulan nyo dito sa 2x squared plus 3. 2x squared plus 3 ay u, right? So, integral ng u, nakari siya sa 10 power. Tapos, itong x dx, ito, 1/4 du na lang. Yan. 'Di ba kapag meron tayong constant, so property, ito, nilalabas lang natin sa integral. Ito yung naturo natin kahapon na labas natin sa integral si 1/4 integral ng u to the 10 du. So, paano naman yung integral ng u to the 10? Power rule. Ito. Integral ng x to the n dx is x to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So, di ba, from complicated integral, napasimple natin into power rule na lang yung gagamitin. So, 1/4 u to the 10 plus 1 over 10 plus 1 plus c. So, 1/4 u to the 11 over 11. Okay? Plus c, or that, so multiply nyo yung 1/4 times 1 over 11, 144 u to the 11 plus c. Ang final step palagi, ibabalik nyo si u as yung original variable. 2x squared plus 3, di ba? So, 1 over 44 u, which is 2x squared plus 3 raised to 11 plus c. Final answer. Gets? Next, number 2. Problem number 2, integral ng x over x squared plus 5 to the third dx. Solution. So, anong ile-let yun natin? So, ganun uli, algebraic tayo, actually rational, pero meron tayong nakaraise sa higher exponent, which is yung x squared plus 5. So, usually ganun naman, try nating i-let u yung nakaraise sa third power, x squared plus 5. And then kanina, ano yung other priority kanina? Diba kapag nag-differentiate tayo nung ni-let u, mapapalabas nyo dapat yung natirang term sa integral. Kung nilet yun natin sa x squared plus 5, anong matitira? Meron ka pa kasi magiging u cube sa baba. Meron ka pang x dx. Kapag ba dinifferentiate mo yung x squared plus 5, makakaproduce ka ng x dx. Yes, kasi ang derivative ng x squared ay 2x. Yung extra coefficient na 2, parang kanina yung 4, pwede nyo namang i-eliminate lang yun, di ba? By dividing both sides by that constant. So, mapapalabas natin. So, tamang-tama yung ating u substitution. So, derivative na natin. Derivative ng u, so du. Derivative ng x squared plus 5, derivative ng x squared 2x, plus derivative ng 5, 0, tas laging yung lalagyan ng differential. So, du is equal to x dx na lang. Yan, yung sabi ko kanina, mapapalabas ba natin yung x dx? Yes, ito yung natira eh. Di ba yan yung natirang term?
napalabas natin sa derivative. Kaso, may extra coefficient na 2. Hindi natin kailangan, parang kanina, yung 4, in-eliminate natin. Di-divide natin both sides by 2. So, magiging 1/2 du na yan equal, so cancel itong 2, x dx. So, saka natin i-substitute. Integral ng x dx over x squared plus 5 to the third. Bale, magiging integral ng, sige, kahit simulan na natin sa x dx na yan. X dx na to ay equivalent sa 1/2 du. Tapos all over, yung x squared plus 5 ay u na siya, right? Naka-raise sa third power. So, meron ulit tayong constant na 1/2. Diba? Pwedeng ilabas na lang natin ng integral. Integral ng du over u cubed. So, kapag nasa baba yung power ng u, pwedeng iangat, applying negative law of exponent, magiging u to the negative 3 du, di ba? So, sana na-ano nyo to, na-master nyo. Kung na-master nyo yung video tutorials natin dito, so, maning-mani na lang to sa inyo. Kayang-kaya nyo na to. So, magiging 1/2 integral ng u to the negative 3 power rule, add 1 sa exponent, negative 3 plus 1, over negative 3 plus 1, plus c. So, magiging 1/2 u to the negative 3 plus 1, negative 2, over negative 3 plus 1, negative 2 plus c. So, magiging ano yan? 1/2 times 1 over negative 2, edi negative 1/4. So, negative 1 over 4. Kaso may negative exponent. So, bababa si u. Negative exponent magiging over u squared plus c. Ang final step palagi kapag nag-u-sub tayo, ibabalik nyo lang yung u in terms of the original variable x squared plus 5. So, bali negative 1 over 4. Tapos si u is x squared plus 5. Quantity squared plus c. Gets? Okay, problem number 3. Yan, very good yung mga nag-a-answer, ha? Problem number 3, what if we have integral ng x squared cube root ng 3x squared at 3x cubed plus 7 dx. Solution. So, anong magandang i-let you? Diba kapag meron tayong mga radical, ano yung sabi natin dun sa previous tutorial? Ita-transform muna natin sa fractional exponent. Kasi yung cube root, that's the same as 3x cubed plus 7 raised to 1/3. Okay? So, ano ngayon yung palatandaan natin? Magle-let you tayo ng yung naka-raise pa rin sa certain exponent na 1/3. Etong 3x cubed plus 7. So, 3x cubed plus 7. Tapos, next priority, kapag dinerivative ba natin to, yung 3x cubed plus 7, mapaproduce ba natin yung remaining term sa integral? Yes, yung x squared dx yung natira, di ba? Kasi pag dinerivative yung x cube, magkakaroon ka ng x squared by power rule. So, derivative na natin, derivative ng u du, derivative ng 3x cubed, so that's 3 times, derivative ng x cubed is 3x squared,
plus derivative ng 7, 0. Tapos lagyan nyo ng dx. So, du is, ilan na yan? 3 times 3x squared plus 0, 9x squared dx. So, napalabas na natin yung remaining term. Ito yung x squared dx. Kaso merong extra. May extra coefficient na naman tayo na 9. Hindi natin kailangan. Di-divide ko na lang both sides by 9. So, magiging 1/9 du na to equals cancel x squared dx. Okay? So, bale, pag sinubstitute natin, integral ng x squared tapos 3x cubed plus 7 to 1/3 dx. So, simulan natin kay 3x cubed plus 7 na equal na lang sa u. Tapos, nakari siya sa 1/3, di ba? And then, yung x squared dx ay 1/9 du na lang. Ito, yung x squared dx, 1/9 du. So, kapag meron ulit tayong constant, nilalabas na lang ng integral. So, yung 1/9 constant, labas, magiging integral ng u to the 1/3 du. Applying power rule, integral ng u to the 1/3 ay u to the 1/3 plus 1 over 1/3 plus 1 plus c. So, 1/9 times, ano yung u to the 1/3 ba? 4/3. U to the 1/3 plus 1, 4/3. Tapos, 1/3 plus 1 over 1/3 plus 1, 4/3 ulit. So, paano isi-simplify ngayon yan? Yung 1/9 divided by 4/3. Bale, 1/9 times the reciprocal ng 4/3. 3/4. Tapos, u to the 4/3 plus c. E di, pwede nyong cancelin na lang dito si 3, tsaka si 3, 1. 9 becomes 3. Ano na lang? 1/3 times 1/4. 1/12. U to the 4/3 plus c. Okay, final step, ibabalik nyo palagi si u as yung original expression in terms of x, 3x cubed plus 7. Final answer, 1/12 times u na 3x cubed plus 7 raised to 4/3 plus c. Gets? Okay, problem number 4. Excuse me. Wait lang. Integral of 5x divided by square root ng x squared minus 3 dx. Solution. So, anong magandang i-let you? So, gawin muna natin tong, kasi may square root ulit. Di ba pag may radical, gawin nating fractional exponent. So, integral ng 5x dx. So, magiging x squared minus 3 raised to 1/2. Yan. Anong i-let you natin? Yung nakari sa exponent. Yung x squared minus 3, di ba? Try natin. Then, tamang-tama, kapag dinifferentiate natin yung x squared minus 3, mapoproduce natin yung x dx. Etong 5, pwede nyo naman yung ilabas, di ba? Lalabas na lang yan ng integral. Ang mahalaga lang is yung variable. Kasi nga, derivative ng x squared 2x, di ba?
So, derivative ng u, du, derivative ng x squared, 2x minus 3, derivative 0, lagyan nyo ng dx. So, magiging, ano na siya, du is equal to 2x dx na lang. So, ang mahalaga lang talaga dito yung x dx. Ito. X dx. Yan. Napalabas na natin. Kaso may extra coefficient na 2 na naman. Eliminate by dividing both sides by 2. So, magiging 1/2 du cancel x dx. O, sige, try natin i-substitute. Integral ng 5x dx over, bale ito na yung x squared minus 3 to the 1/2. Lalabas ko na lang si 5 kasi constant eh. 5. Tapos, integral ng matitira is x. X dx, which is 1/2 du na siya. 1/2 du. All over, yung x squared minus 3 ay 2 na lang, ay u na lang, right? Na naka-raise sa 1/2. So, dahil meron tayong 1/2 na constant, ilalabas uli natin. Bale, mamamultiply siya, 5 times 1/2, 5 halves. Integral ng du over u to the 1/2. So, anong mangyayari? Nasa baba uli yung power ni u. Yung u to the 1/2. Ang a-apply natin is negative law of exponent, magiging 5 halves, integral ng u to the negative 1/2 du. So, power will na tayo. So, 5 halves, u to the negative 1/2 plus 1 over negative 1/2 plus 1 plus c. Gets? Ayan, napuno na natin ang ating paper. Sa likod na tayo. Likod na. Gets naman so far. Screenshot nyo ba? O sige, screenshot SS. Sabi nyo pag SSD. SSD na? Ayun, SSD na daw. Sa likod na tayo. So, i-integrate na, simplify na natin yung 5 halves, u to the negative 1/2 plus 1 over negative 1/2 plus 1. Na-integrate na natin. So, bale, we have 5 halves. Ano yung negative 1/2 plus 1? Di positive 1/2. Right? 1/2 over 1/2 plus c. So, bale magiging 5 halves times the reciprocal nung 1/2. Division tayo eh. 2 over 1. U to the 1/2 plus c. Di cancel lang yung 2. 5 na lang over 1 or 5. U to the 1/2 plus c. Or kahit gawin nyo siyang square root, balik nyo sa radical, pwede rin. Then 5, babalik nyo na si u as, si u? X squared minus 3. Right? Square root ng x squared minus 3. Gets? Nako. Gets? Okay, next. Problem number, ano na tayo? Number 5. Sige, problem number 5.
what if integral ng 1 plus square root of x to the third divided by the square root of x dx. Okay. Solution. So, ano yung ile-let you natin? Pwede nating i-let you uli yung naka-raise sa third power. Okay, edi yung 1 plus square root of x. Okay, ano yung next goal? Dapat mapalabas natin sa derivative nitong u, I mean nung 1 plus square root of x, ano yung natira? Yung dx over square root of x. Possible kaya yan mapalabas kapag dinifferentiate yung 1 plus square root of x? Kasi 'di ba equivalent din naman to sa 1 plus x to the 1 half. Okay, sige, try nating i-differentiate. Derivative ng u du, derivative ng 1, 0, plus power rule, derivative ng x raised to 1 half, babase 1 half, tapos copy x raised to 1 half minus 1, di ba? Lagyan nyo ng dx. So, bali wala na yung 0, 1 half, x to negative 1 half. Di ba? Bababa ngayon si x kasi negative exponent. So, du is 1 over 2 x raised to 1 half dx, which is equivalent yan sa 1 over 2. Balik nyo sa radical yung square, yung x to the 1 half. Square root of x dx. Right? Okay. So ngayon, napalabas na ba natin? Yes, ito dx over square root ng x. But merong extra. Anong extra? Yung over 2. Anong gagawin para mawala yung over 2? I-multiply natin both sides by 2. So, magiging 2 du is equal to square root of x. Mali. Dx over square root of x. Sige, burahin na lang natin. Yan. Bale, dx over square root ng x. Yan. Pwede na natin ngayong i-substitute. So, dito na lang, no? Integral ng 1 plus square root of x to the third over the square root of x dx is, sige, simulan natin dito sa 1 plus square root of x. Siya ay u na lang, right? Na naka-raise sa third. Tapos yung dx over square root of x natin, 2 du. 2 du. Okay. Ngayon, pwede nating lalabas si 2 kasi constant. 2 integral ng u cube du. So, bali 2, power rule, integral ng u cube, u to the 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c. So, 2u to the 4th over 4 plus c. Or, this tawag dito, GCF, I mean lowest term, 1 half. 2/4 lowest term is 1 half u to the 4th plus c. Final step, ibabalik na lang natin si u as 1 plus square root of x. Final answer is 1 half times u, which is 1 plus square root of x to the 4th plus c. Gets? Yan. Lowest term ng 2 over 4, guys, 1 half. GCF ay 2. Okay, next. Problem number 6.
integral ng 1 over 5x minus 4 to the 10 dx. Solution. Yan. So, yung naka-raise sa 10 power, let u natin, si 5x minus 4, di ba? Let u 5x minus 4. Ang kailangan lang natin dx. So, tamang-tama, x lang tayo. So, dx lang talaga mapaproduce natin with extra coefficient lang na 5. So, derivative ng u, du, derivative ng 5x, di ba 5, times derivative ng x is 1, minus derivative ng 4, 0, dx. So, matitira is du is equal to 5 dx. Ang kailangan lang talaga natin, dx. Ito. So, nagkaroon ng extra coefficient, si 5. So, hindi natin kailangan si 5. Eliminate, divide both sides by 5. So, magiging 1/5 du na siya, cancel dx. Yan. Substitute na natin, integral ng 1 over 5x minus 4 to the 10th du. So, integral ng dx pala, sorry. dx. So, eto muna, sige, etong 1 over, ano yung 5x minus 4? Di ba siya na si u na naka-raise sa 10 power? Tapos, yung dx natin ay 1/5 du. So, 1/5 du. Yan. E di pwedeng lumabas si 1/5 kasi constant. So, 1/5 integral ng bale du over u to the 10. So, 1/5, nasa baba uli yung power ni u, gagawin natin, angat nyo sa numerator, magiging negative exponent. So, 1/5, power rule na ulit tayo. So, u to the negative 10 plus 1 over negative 10 plus 1 plus c. Tuloy natin dito, 1/5 u to the negative 10 plus 1, negative 9, over negative 10 plus 1, negative 9. Mumultiply nyo na lang yan. Ano yung 1/5 times 1 over negative 9? Bale, negative dapat. Negative 1 over 5 times 9, 45. Tapos bababa si u. Kasi negative exponent, u to the negative 9. Magiging over u to the 9 plus c. Final answer, ibabalik na lang yung, saan tayo? Yung u as 5x minus 4. So, magiging negative 1 over 45, u which is 5x minus 4 to the 9th. Plus c. Gets final answer. Okay, problem number 7. 7, integral ng square root of x cosine square root of x cubed dx. Okay, paano kapag may trigonometric? So, ano yung complicated dito? Try natin si si square root of x cubed. Try nating i-let u.
Bale, yung square root ng x cube, di ba pwede yung x raised to 3 halves. Tama. Kasi yung radicand, yung index mo is invisible exponent na 2. So, bale, pag kinuha natin yung derivative, dapat napalabas natin yung square root of x dx sa derivative ng x raised to 3 halves. Possible ba yon? By power rule. So, bale, derivative ng u du, derivative ng x raised to 3 halves, bababa si 3, tapos x raised to 3 halves minus 1, power rule, tapos lagyan nyo ng dx. So, du is 3 halves x raised. Ano yung 3 halves minus 1? 1 and a half minus 1? 1 half. Okay? 1 half dx. Or, diba square root of x na rin naman yan? Du is 3 halves square root of x dx. Napalabas ba natin yon? Yes, yung square root of x dx. Ayan. Kaso may extra coefficient na 3 halves. Paano aalisin si 3 halves? Mumultiply na lang natin by the reciprocal. Or pwede nyo ring i-divide both sides by Sige, pwede mong i-divide both sides. Sige, multiply na lang both sides by 3 halves. 2/3 pala. Reciprocal nga pala. 2/3. So, distribute. Kasi hindi natin kailangan si 3 halves eh. Pwede nyo ring i-divide both sides by 3 halves or multiply both sides by the reciprocal. So, magkakaroon tayo ng 2/3 du. 2/3 times du, 2/3 du. Tapos 2/3 times 3 halves, 1. Okay? E di cancel na, square root of x dx na lang siya. So, pag sinubstitute natin, integral ng square root of x cosine square root of x cubed dx ay, simulan natin kay cosine. Cosine ng, ano yung square root ng x cube? Diba siya na si u? Magiging u na lang. Tapos, yung natira, yung square root of x dx, 2/3 du na siya. 2/3 du. So, itong 2/3 ay constant, pwede nyo na lang ilabas. Labas nyo sa integral symbol, magiging cosine u du. So, 2/3 times, ano ba ang integral ng cosine? Balikan natin yung mga formula kahapon or last time. Integral ng cosine ay positive sign. E di standard, ang sagot, integral ng cosine u ay sin u. Plus c. Tapos, balik nyo na lang si u as square root of x cubed. So, final answer is 2/3 times sine square root ng x cubed plus c. Gets? Okay, next. Problem number 8. Problem number 8. Integral ng tan x secant squared x dx. Okay. Ano yung ile-let yun natin dito? Integral ng tan x secant squared x dx. Diba ang goal natin, kapag nag-let you tayo ng expression sa integral, kapag dinerivative mo yon, mapoproduce mo yung remaining term sa integral. So, dapat kabisado nyo pa dito yung derivatives ng trigo. Ano kayang maganda? Ile-let you si tan or ile-let you si secant? Diba notice na kapag nilet nyo si tangent, ano ba ang derivative ni tangent? Secant ba? Secant squared x. Diba?
So, let yun natin si tan x, bale du, derivative ni tangent secant squared x dx. Na-produce natin to. Na-produce natin si secant squared x dx. Okay? Secant squared x dx. Saktong-sakto, walang labis, walang kulang. So, hindi natin kailangang mag-divide ng constant, di ba? So, substitute na natin. Integral ng tan x secant squared x dx ay integral ng tan x ay u na lang. Ano si secant squared x dx? Du. So, di ba u to the first yan? Integral niyan, power rule, u to the 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c, or 1 half u squared plus c. So, balik nyo na lang si u as tan x. So, 1 half tan x squared plus c. Gets? Okay, problem number 9. For problem number 9, what if we have integral ng square root of 3x minus 2 dx? Solution. So, gawin lang nating fractional exponent si square root. So, pwede siyang integral ng 3x minus 2 raised to 1 half dx. Okay, obviously, si 3x minus 2 lang naman yung expression na naka-raise sa 1 half. Let yun natin, si 3x minus 2. Okay, derivative ng u, du. Derivative ng 3x minus 2, diba? 3 times 1 minus 0 dx. So, du is 3 dx na lang. Ano lang kailangan natin? Dx. Okay, may extra coefficient na 3. Hindi natin kailangan. Eliminate, divide both sides by 3. So, magiging 1/3 du. Cancel, dx. Substitute natin. Integral ng 3x minus 2 to the 1 half dx ay integral ng, so 3x minus 2, u na lang siya. Naka-raise sa 1 half. Tapos si dx ay 1/3 du. So, pwede nating ilabas si 1/3 kasi constant. So, magiging 1/3 integral ng u to the 1 half du. Gets? Ayan, sige. Napuno na rin natin yung page natin. Next page na tayo. I-integrate na natin using power rule. Pa-SS. Sige, SS nyo. Okay, next, SSD. So, paano ngayon i-integrate? Paano i-integrate yan? Power rule. So, 1/3 integral ng u to the 1 half ay u to the 1 half plus 1 over 1 half plus 1 plus e. So, 1/3 u to the, ano yung 1 half plus 1? 3 halves over 3 halves plus c. So, bale, 1/3
times the reciprocal ng 3/2. 2/3 u to the 3/2 plus c. Wala tayong makakancel. Multiply na lang natin. 1 times 2, 2. 3 times 3, 9. U to the 3/2 plus c. Final step, ibabalik si u as 3x minus 2. So, 3x minus 2 to the 3/2 plus c. Okay, problem number, ano na yan? 9. Problem number 10. Okay, what's problem number 10? Okay, fourth root naman. Fourth root ng 2x plus 5. So, ganun lang din uli. Transform natin into fractional exponent si fourth root. Diba, integral ng 2x plus 5 to the 1/4. Anong ililet yun natin? E di yung nakaraise sa 1/4, yung 2x plus 5. Derivative. Derivative ng u, du. Derivative ng 2x plus 5, 2 times derivative ng x1 plus derivative ng 5, 0, dx. So, du is 2 dx. Ang kailangan lang talaga natin si dx. Okay, may extra coefficient na 2. Eliminate, divide both sides by 2. So, 1/2 du na siya. Cancel yung 2 dx. Substitute natin. So, integral ng 2x plus 5 to the 1/4 dx ay, ano yung 2x plus 5? U. Nakaraise sa 1/4. So, u to the 1/4. Then, si dx ay 1/2 du. So, labas na lang natin si 1/2 kasi constant. Right? Bale, 1/2 integral ng u to the 1/4 du. E di, ipa-power rule na lang natin to. So, 1/2 u to the, integral ng u to the 1/4, u to the 1/4 plus 1 over 1/4 plus 1 plus c. So, 1/2 u to the 1/4 plus 1 ay 5/4. Divided by 1/4 plus 1, 5/4 din. So, simplify natin 1/2 times the reciprocal ng 5/4, 4/5. Okay, edi pwede nating i-cancel dito si cancel si 2. Tapos si 4, 2 na lang. Bale, 2/5. 2/5 na lang siya. 2/5 u to the 5/4 plus c. Tapos, babalik na lang natin si u as 2x plus 5. So, 2/5 times quantity 2x plus 5 raised to 5/4 plus c. Final answer. Okay, problem number 11. Integral ng cube root of 80 plus 5 dt. Solution. Okay, transform natin into fractional exponent. Kapag cube root, 80 plus 5 raised to 1/3, right? Anong ililet yun natin? E di yung nakaraise sa 1/3, siya lang naman yung 80 plus 5. Let u be equal to 80 plus 5.
Get the derivative. Derivative ng u, du. Derivative ng 8t, that's 8 times derivative ng t1 plus derivative ng 5, 0, dt. So, bale, du ay 8 dt. Ang kailangan lang naman natin talaga is dt. Diba? Okay, may extra coefficient na 8. Divide natin both sides by 8. So, magiging 1/8 du na yan equals dt. So, substitute natin, integral ng 8t plus 5 raised to 1/3 dt is equivalent to the integral, bale yung 8t plus 5, papalitan nyo na siya ng u, raised to 1/3. Tapos yung dt natin, 1/8 du. So, pwede uling lumabas si 1/8 na constant. 1/8 integral, matitira, u to the 1/3 du. So, power rule, 1/8 integral ng u to the 1/3, u to the 1/3 plus 1 over 1/3 plus 1 plus c. Tuloy natin dito. So, 1/8 u to the 1/3 plus 1, 4/3, divided by 1/3 plus 1, 4/3. Tapos equal to 1/8 times, so reciprocal nyo lang si 4/3, 3/4. U to the 4/3 plus c. So wala kang makakancel, multiply mo lang 1 times 3, 3. 8 times 4, 32. U to the 4/3 plus c. Final step ay ibabalik nyo na lang si u as 8t plus 5. So 3 over 32, u is 8t plus 5 raised to 4/3 plus c. Final answer. Gets? Okay, next. Problem number 12. Integral ng 1 over square root ng 4 minus 5t dt. So, ang gagawin natin, transform into fractional exponent. Bale, pwede siyang integral ng 1 over 4 minus 5t raised to 1/2. So, anong ile-let yun natin? E di yung naka-raise ulit sa exponent, si 4 minus 5t lang naman, di ba? 4 minus 5t. Get the derivative. Derivative ng u, du. Derivative ng 4, 0. Minus 5, constant, times derivative ng 1t. Derivative ng t1, dt. So, du ay negative 5 na lang, dt. Ang kailangan lang naman talaga natin ay dt. Kaso may extra coefficient na negative 5, eliminate, divide both sides by negative 5. So, magiging ano yan, negative 1/5, negative 1/5 du. Cancel to dt. Sige, substitute natin, integral ng 1 over 4 minus 5t raised to 1/2 dt ay integral ng, sige, kahit simulan natin kay dt. O dito na lang, 1 kay 1 over 4 minus 5t u na naka-raise sa 1/2. Eh ano si dt? Negative 1/5 du. So, may constant tayo na negative 1/5. Pwede nyo na lang siyang ilabas. So, negative 1/5 integral ng du
over u to the 1/2. Kaso nasa baba yung power ni u. Iaangat uli natin. Okay, so gagawin natin negative 1/5 integral ng u to the negative 1/2 du. So power rule na lang, integral ng u to the negative 1/2, u to the negative 1/2 plus 1 over negative 1/2 plus 1 plus c. So, negative 1/5 u to the, ano yung negative 1/2 plus 1? 1 minus 1/2, positive 1/2, divided by positive 1/2 then plus u. So, negative 1/5, ire-reciprocal, times reciprocal ng 1/2, 2 over 1, u to the 1/2 plus c. So, pwedeng 2/5 na lang yan, negative 2/5 sa square root ng u, gawin kong square root. Babalik na lang natin sino? Balik na lang natin si u sa 4 minus 5t. So, final answer, negative 2/5 square root ng 4 minus 5t plus c. Okay, next. Problem number 13. Integral ng 3z plus 1 to the 4th dz. Ito, madali lang. So, naka-raise tayo sa 4th power, 3z plus 1. Edi let u natin si 3z plus 1. Derivative ng u du, derivative ng 3z plus 1, so 3 times 1 plus 0 dz. So du is 3 dz. Ang kailangan lang talaga natin si dz, right? Nadi-dz na tayo, dz. So, di-divide natin both sides by 3 kasi extra coefficient lang si 3. So, over 3 both sides, magiging 1/3 du is equal to dz. Substitute. Bale, integral ng 3z plus 1 to the 4th dz ay, so si 3z plus 1, u na lang na naka-raise sa 4th. Ano si dz? 1/3 du. So, pwede nyo na lang ilabas. Labas nyo si 1/3 kasi constant lang eh. 1/3 integral ng u to the 4th du. Power rule, integral ng u to the 4th. The u to the 4 plus 1 over 4 plus 1 plus c. So, 1/3 u to the 5 over 5 plus c. Or 1 over 15 u to the 5. Tama. Balik nyo na lang si u as 3z plus 1. So, dito na lang natin. 1 over 15, u is 3z plus 1 to the 5 plus c. Gets? Okay, napuno na natin. Sa likod na tayo. SS, o sige, SS
SSD. Next, problem 14. Integral ng 2z squared minus 3 to the 5th power z dz. So, anong ililet yun natin? Yung 2z squared minus 3 kasi siya yung naka-raise sa 5th power. Tamang-tama, may extra z dz. Pag dinerivative mo yung c squared, magkaka-z, di ba? So, let u be equal to 2z squared minus 3. Derivative ng u, du. Derivative ng 2z squared. So, 2 times derivative ng z squared 2z. Minus 3, derivative constant, 0, dz. So, du is 2 times 2z minus 0. E di 4z dz. Ang kailangan lang talaga natin si z dz. Okay, may extra na coefficient 4. Eliminate, divide both sets by 4. So, magiging 1/4. 1/4 du is z dz. Substitute natin, integral ng 2z squared minus 3 to the 5th z dz ay, so simulan kay 2z squared minus 3, siya ay u na lang, right? U na lang, na naka-raise sa 5th power. Ano naman si z dz? 1/4 du. So, pwede nating ilabas si 1/4 constant. 1/4 integral ng u to the 5 du. Power rule. U to the 5 plus 1 over 5 plus 1 plus c. So, 1/4 u to the 6th over 6. Okay, multiply nyo na lang 1/4 times 1/6. 1 over 24 u to the 6 plus c. Final step, babalik nyo na si u as 2z squared minus 3. So, 2z squared minus 3 to the 6th plus c. Final answer. Okay, problem number 15. Number 15, integral ng v squared square root of v cubed minus 1 dv. So, gawin muna nating fractional exponent si square root. Pwede siyang integral ng v squared times v cubed minus 1 to the 1/2 dv. Anong ililet yun natin? Yung naka-raise sa 1/2. V cubed minus 1. Tas tamang-tama, kapag dinifferentiate natin yung v cubed minus 1, mapaproduce natin yung natirang term na v squared dv. Let u be equal to v cubed minus 1. Derivative ng u, du. Derivative ng v cubed, 3v squared. Power rule. Minus derivative ng 1, constant, so 0. dv. So, du ay magiging 3v squared dv. Na-produce na natin si v squared dv. Ito. v squared dv. Which is nandito, may extra nga lang na coefficient na 3. Divide natin both sets by 3. Para ma-cancel, magiging 1/3 du is, cancel na to, v squared dv. Substitute na natin, integral ng v squared times v cubed minus 1 to the 1/2 dv ay, simulan natin kay v cubed minus 1
which is u na naka-raise sa 1/2. Tapos ito nga v squared dv ay 1/3 du na lang. So, pwede nating ilabas si 1/3 constant. Matitira is integral ng u to the 1/2 du. So, integral ng u to the 1/2 power rule, u to the 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus c. So, 1/3 u to the, ano ba yung 1/2 plus 1? 3/2 over 3/2 plus c. So, 1/3 times the reciprocal ng 3/2, 2/3 u to the 3/2 plus c. So, 1/3 times 2/3, 2/9. 2/9 u to the 3/2 plus c. Babalik nyo na lang si u as v cube minus 1. So, 2/9 v cube minus 1 raised to 3/2 plus c. Gets? Okay, problem number 15. Next, problem number 16. Integral ng v square root ng 9 minus v squared dv. So, ano yung ililet natin u? O, gawin muna nating fractional exponent kasi may square root eh. Integral ng v, 9 minus v squared raised to 1/2 dv. Ano yung ililet yun natin? E di yung naka-raise sa 1/2, tapos tamang-tama, yung 9 minus v squared, derivative kasi niyan, mapoproduce si v sa derivative ng v squared, di ba? So, let u be equal to 9 minus v squared. Get the derivative. Derivative ng u du. Derivative ng 9, 0. Minus derivative ng v squared, 2v dv. So, du is 0 minus 2v, negative 2v dv. Ang kailangan lang talaga natin ay etong v dv. Ito. Kaso may extra coefficient na negative 2. Eliminate. Divide both sides by negative 2. So, negative 1/2 du na yan. Tapos, cancel to. V dv na lang. Substitute na natin. Integral ng v, 9 minus v squared to the 1/2 dv. Bale, 9 minus v squared, u na lang. Na naka-raise sa 1/2. So, u to the 1/2. Ano si v dv? Negative 1/2 du. So, pwede nating ilabas. Labas na lang si negative 1/2 constant. So, negative 1/2 integral ng u to the 1/2 du. So, negative 1/2, ano yung u to the 1/2 du integral nun? 3/2 ulit, di ba? 3/2 over 3/2. Tapos, simplify. Negative 1/2 times the reciprocal ng 3/2, 2/3. U to the 3/2 plus c. So, may makakancel lang tayo na 2. Cancel si 2. Negative, matitira negative 1/3. U to the 3/2 plus c. Babalik na lang natin. Balik si u as, ano ba si u? 9 minus v squared. 9 minus v squared to the 3/2 plus c. Final answer. Gets? Okay, next. Number 17. Paano kapag integral ng x
over the cube root ng 1 minus 2x squared dx. Okay, so solution, gawin muna nating fractional exponent yung cube root. Kasi, naka-radical eh. Integral ng x over 1 minus 2x squared. Kapag cube root, raised to 1/3. Diba? Dx. Yan. E di anong ililet yun natin? Yung naka-raise sa 1/3. Yung 1 minus 2x squared. Tamang-tama, kapag dinerivative natin yung x squared na yan, magkakaroon tayo ng x, di ba? So, derivative of, let yun muna natin si 1 minus 2x squared. Derivative ng u, du. Derivative ng 1, 0. Minus 2, constant. Times derivative ng x squared, 2x. Tapos, lagyan nyo ng dx. So, du ay 0 minus 2 times 2x. Negative 4x. Okay. Na-produce natin tong x dx. Extra coefficient, si negative 4. Divide both sides by negative 4. Eliminate natin. So, bale, magiging negative 1/4. Negative 1/4 du is x dx. Substitute. So, integral ng x dx over 1 minus 2x squared raised to 1/3 is, so simulan natin kay x dx. X dx ay negative 1/4 du na lang, right? All over, yung 1 minus 2x squared, u, raised to 1/3. So, pwede nating ilabas si negative 1/4 kasi constant. So, negative 1/4 integral ng du over u to the 1/3. So, negative 1/4, para ma-integrate yan, nasa baba kasi si power ng u. Angat natin using negative law of exponent. So, magiging u to the negative 1/3. So, pwede na nating may apply yung power rule. So, negative 1/4, integral ng u to the negative 1/3. U to the negative 1/3 plus 1 over negative 1/3 plus 1 plus c. So, negative 1/4, u to the, ano yung negative 1/3 plus 1? 2/3. Divided by negative 1/3 plus 1, 2/3. So, negative 1/4 times the reciprocal ng 2/3, 3/2. U to the 2/3 plus c. So, negative 1/4 times 3/2. Wala tayong makakancel. Multiply na lang. Negative 1 times 3, 3. Over 4 times 2, 8. U to the 2/3 plus c. So, dito ko na lang tutuloy. Ibabalik na lang natin si u final step sa 1 minus 2x squared. So, negative 3/8. U, which is 1 minus 2x squared raised to 2/3 plus c. Final answer. She's smiling like she used to smile way back when. Gets? Napuno na natin. Sige, SS. SSD. Okay, more pa ba? Anong oras? Ha? 12 ano na? So, nakaano na tayo?
Naka 17 problems na tayo, no? Tuloy na lang natin. Tomorrow. Okay ba? So, ito yung mga na-discuss natin. Yung last time, ito. Tapos ito. Upload ko na lang to sa ating channel, ha? Para mapanood nyo. Engineered Math Channel. Subscribe kayo sa channel natin. Itong mga nalalive, yung mga live natin dito, upload natin sa channel. Ito hindi ko pa ito na-upload. Upload ko rin to yung kahapon, yung last time natin. Tapos ngayon, ito. Subscribe kayo sa channel. Tapos, follow kayo sa akin dito para mananotify pag may video tutorial. Sige. Thank you sa mga nanood. God bless. Padayon, future engineer. Bye-bye.